Magandang araw mga bata, mabuhay sa ating aralin sa Sibika. Ngayon, ating pag-aralan ang tungkol sa pagkakakilalang kultural ng komunidad. Ano nga ba ang bumubuo sa kultura ng komunidad? Kapag sinabi nating kultura, ito ay mga katangian at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang komunidad. Kasama rito ang paraan ng paggawa nila ng mga bagay at ang kanilang mga paniniwala at tradisyon o kaugalian. So ito ay maaaring sining, likas na tanawin, produkto at pagkain, tanyag na personalidad at tradisyon. Ating simulan sa likas na tanawin. Ano nga ba ang likas na tanawin? Ang likas na tanawin ay mga anyong lupa at anyong tubig na may angking kagandahan na dinarayod ng turista. Mga pinakatanyag na tanawin sa bansa. Ating simulan sa Cagayan at hanggang Quezon. Sa Cagayan hanggang Quezon, makikita natin ang kilalang Sierra Madre. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ito ay nakahanay sa 10 lalawigan sa Luzon mula Cagayan hanggang Quezon. Sinasaklaw nito ang hilagang silangan na baybay ng isla ng Luzon. Ito ay nagsisilbing natural na depensa o protection laban sa mga bagyong nagmumula sa karagatang Pasipiko. Pangalawa, pupunta naman tayo sa Albay. Sa Albay, makikita natin ang Mayon Volcano o Bulkang Mayon. Ito ay tanyag sa hugis na halos perpektong tatsulok. Matatagpuan ang aktibong bulkang ito sa Albay. Ang bulkang ito ang pangunahing halina o atraksyon ng rehiyong Bicol. Itinuturing ni itong pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ngayon, dumako naman tayo sa Cordillera. Sa Cordillera, makikita natin ang Mount Pulag. Ang Mount Pulag ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Ito ay nasa pagitan ng mga lalawigan ng Benguet, Ifugao at Nueva Vizcaya. Ito ang ikatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Makikita rito ang higit sa 500 uri ng halaman. Ang dwarf bamboo, halimbawa, ay likas na tumutubo rito. Ang bundok na ito ay kilala dahil sa taglay nitong ganda. Susunod, pumunta naman tayo sa Bohol. Sa Bohol, makikita natin ang pinakatanyag na grupo ng mga burol sa bansa, ang Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills ay matatagpuan sa lalawigan ng Bohol. Ang bilang ng mga burol ay tinatayang higit 1,000. Kung tag-ulan, ang burol ay luntian o green. Kung tag-araw naman, ang mga ito ay nagiging kulay tsokolate, kaya ang mga ito ay tinawag na Chocolate Hills. Dumako naman tayo sa Davao. Sa Davao, makikita natin ang Mount Apo. Ang bundok Apo ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ay tinatawag ding Apo Sandawa na isa ring bulkan. Ang Sandawa na nangangahulugang bundok ng Asopre. Ang bundok Apo ay nasa mga lalawigan ng Davao del Sur at North Cotabato. Maraming hindi pangkaraniwang halaman at hayop ang makikita rito. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking agila sa daigdig, ang banoy o Philippine Eagle, ang pambansang ibon ng Pilipinas. Susunod ay sa Batangas. Sa Batangas, makikita natin ang Bulkang Taal or Taal Volcano. Ito ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas. Ito rin ang pangalawang pinakaaktibong bulkan sa bansa. Sa bayan ng Batangas, matatagpuan ang Bulkang Taal. Ang bulkan ay matatagpuan sa loob ng isang lawa, ang Taal Lake. Mula sa Tagaytay, makikita ang isang magandang tanawin ng maliit na bulkang ito at ang lawa sa paligid nito. Susunod ay tayo naman ay pumunta sa Aklan. Sa Aklan, makikita natin ang Boracay Island. Ito ay kinikilalang isa sa pinakamagandang isla sa mundo. Ang isla ng Boracay ay matatagpuan sa Malay Aklan sa Visayas. Ipinagmamalaki nito ang puti nitong buhangin sa dalampasigan. Sikat itong puntahan ng mga turista. Maraming pantubig na aktibidad na maaaring gawin dito tulad ng snorkeling, scuba diving, windsurfing, climb diving at kiteboarding. Susunod naman, punta tayo sa Manila. Sa Manila, makikita natin ang Manila Bay. Ang Manila Bay ang sikat dahil ito ay magandang daungan sa Asia. At ang susunod naman ay sa Lanao del Norte.
Sa Lanao del Norte, makikita natin ang Maria Cristina Falls. Ang talon na ito ang pangalawa sa pinakamataas na talon sa bansa. Matatagpuan sa Ilog Agos sa lungsod ng Iligan sa lalawigan ng Lanao del Sur sa Mindanao. Tinatawag itong kambal na talon dahil pinaghihiwalay ng isang malaking bato ang daloy nito. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng kuryente sa Mindanao sa pamagitan ng Agus 4 Hydroelectric Plant. Pumunta naman tayo sa Pangasinan. Sa Pangasinan, makikita natin ang Hundred Islands. Ang Hundred Islands ay binubuo ng higit 100 na mga pulo na may iba't ibang sukat at hugis. Dito rin bumubuhos ang Ilog Agno, ang isa sa malalaking ilog sa bansa. Iyon ay mga halimbawa ng mga tanyag na anyong lupa at anyong tubig sa bansa. Ngayon, handa ka na bang sagutin ang mga sumusunod na katanungan? Tukuyin kung saan matatagpuan ang mga sumusunod na tanawin. Una ay ang Boracay. Saan natin matatagpuan ang Boracay? Ang tamang sagot ay Aklan. Pangalawa, Hundred Islands. Saan natin matatagpuan ang Hundred Islands? Ang tamang sagot ay Pangasinan. Pangatlo, Chocolate Hills. Saan natin matatagpuan ang Chocolate Hills? Ang tamang sagot ay Bohol. Next, Taal Volcano. Saan natin matatagpuan ang Taal Volcano? Ang tamang sagot ay Batangas. At Maria Cristina Falls. Saan natin matatagpuan ito? Ang tamang sagot ay Lanao. Ulitin natin, ang likas na tanawin ay mga anyong lupa at anyong tubig na may angking kagandahan na dinarayo ng turista. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!